Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihanang sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ay ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad. Hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig, nakalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsasawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas, na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito, sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi. Inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinapaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon, pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy, mahahayag na ang karangalan ng Anak ng Tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng Anak, at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon ang sinasabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, maikatlo mo akong itatatwa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Morning, Father. Pakibating katabi, magandang umaga. Magandang umaga rin sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng mga nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Pumasok na po tayo ngayon sa tinatawag nating Semana Santa o mga mahal na araw. Kaya naman po, ang ating mga ebanghelyo ay nagbibigay ng kahulugan sa tinatawag nating mga mahal na araw.
Ano ba ang ibig sabihin ng mahal sa mahal na araw? Kahapon, narinig natin sa Ebanghelyo na ikinuwento ni San Juan ang pagdalaw ni Jesus sa kanyang mga kaibigan. Naalala niyo pa po, yung mga nagsimba kahapon, yung mga magkakapatid na kaibigan ni Jesus na sina Marta, Maria at Lazaro. Binisita ni Jesus. No? Kaibigan niya talaga ito dahil madalas niyang bisitahin. At sa kwento kahapon, habang kasalo ni Lazaro si Jesus, binuhusan ni Maria ng mamahaling pabango ang paa ni Jesus at pinunasan ng buhok bilang pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kanyang kaibigan na si Jesus. Pero para kay Judas, nandun si Judas, nakita niya. Nang makita niya ang ginawa ni Maria, ano sabi? Sayang lang ang pabango. Sayang ang mamahaling pabango na ibinuhos sa paa sapagkat ito ay mahal. Totoo naman, di ba? Pag naglagay tayo ng pabango, di ba? Saan lang natin nilalagay? Oh, dyan lang, no? Sa mga pulso lang, no? Yung dito nga sa pulso natin sa may kamay, pinagsasama na lang natin, no? Isang spray na lang, no? Ganon natin katipid. Lalo na pag mamahalin ang pabango. No? Kaya hindi masisi si Judas eh. Sayang, binuhos sa paa. Parang pinanghugas ng paa ang pabango. Nakwenta agad ni Judas no? Magkano yun, no? Nakwenta niya isang bote. Nakwenta niya sa isip niya. Para kay Judas, sayang ang pabango. Sana daw, ipinagbili na lang daw ito. Talaga naman si Judas, no? Pagdating sa pera, ang bilis. No? Ganyan talaga si Judas. Ganyan ang mga Judas. Pagdating sa pera, ang bilis. Hello. Daming mabibili sa pera, no? Mahal, ibig sabihin, mataas ang halaga. Di ba po? Pag sinabing mahal ang bilihin, mataas ang presyo. Ang taas. No? Ito ang mahal na araw. Sa mga darating na araw, mataas na halaga ang ibinigay ni Jesus para sa katuparan ng kaligtasan ng sangkatauhan. Kung si Maria, ang binigay niya, mahal na pabango, hindi siya nagkwenta gaya ni Judas. Hindi siya nagtipid, hindi siya nagtingi, binuhos niya. Mamahalin, lahat, inubos. Si Judas, tila nagkukwenta. Pero hindi lang material ang ibig sabihin at ipinakita ng mahal sa mahal na araw. Dahil si Jesus, kanyang buhay, ang kayang ibigay. Hindi tingi, kundi buo. Hindi kaunti, kundi lahat. Ubos-ubos. Hindi pera o material, kundi buhay ang ipinalit. Yan yung mahal sa mahal na araw. Samantala, narinig natin ngayon sa ating ebanghelyo ang simula ng kwento ng pagtatraydor ng dalawang alagad kay Jesus. Take note, hindi lang isa ang traydor, kundi dalawa. Di ba sobra-sobra na yun? Yung isa lang may mag-traidor sa'yo, sobra na. Yung dalawa pa, ay sobra-sobra pa. No? Di ba? At isa doon, malapit, pinakamalapit na alagad kay Jesus. Sino yon? Si Pedro. Siguro kung hindi mo matalik na kaibigan, no? Parang okay lang eh. Pero kung matalik mong kaibigan, malapit mong kaibigan ang magtatraidor sa'yo, di ba? Ang sakit-sakit.
Yung matapos silang piliin ni Jesus bilang alagad, pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan nila, pagkatapos ng lahat ng naibigay at naipakita sa kanila ni Jesus, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila, sa pagtatraydor lang mauuwi ang kanilang relasyon. Sa pagtatraydor lang mauuwi ang kanilang pagkakaibigan. Ito ang isa pang kahulugan ng mahal bilang mataas na halaga na ipinalit. Anong pinalit? Hindi material, hindi pera, kundi relasyon. Relasyon. Ang isang relasyon, mahal dahil ito ay pinuhunanan ng panahon. Di ba? Yung ang tagal nyo nagsama. No? At dahil ang tagal nyo pinagsama, ang dami nyong pinagsamahan. Ang dami nyong pinagdaanan, maging pagsubok. At syempre, nag-invest ka ng pagmamahal. Di ba? O niligawan mo yan. First love mo yan. Hinatid mo. No? Ang layo ng bahay. No? Pero sinusundo mo. O ilang pamasahe ang naubos. Di ba? Ilang date ninyo ang tiniis mo, pinag-ipunan mo. Hello? Ilang beses kayo nag-away, no? At nagkabati. Ilang beses kang napuyat. Di ba? Tapos, sa huli, masasayang ang pinagsamahan. Pagtatraydor, panloloko, mauuwi. O di ba? Ang mahal nung ininvest mo eh. Tama ba ako? Di ba ganun? Pagka kayo'y nakikipagkaibigan, pag kayo'y nakikipagrelasyon, nag-i-invest kayo. No? Kaya mahal makipagrelasyon. No? Hindi lang material, pero yung pinuhunanan mo ng buong puso, pinuhunanan mo ng buong isip, binigay mo yung lakas. Tapos sa huli, panloloko, pagtatraydor, mauuwi. Hindi ba ang sakit nun? Di ba? Kaya nga ang sakit kapag ang iyong karelasyon ay niloko ka o ipinagpalit. Dahil walang katumbas na salapi ang iyong naibigay sa karelasyon. O, hindi mo naman kukwentahin na, niloko mo ko. Nakaubos ako sa iyo ng 1,000 sa kakahatid sundo ko sa iyo. Di ba? Hindi naman ganun, di ba? No? Hindi mo naman kinukwenta yun. Ang nakwenta mo yung na-invest mong pagmamahal, na-invest mong atensyon, oras. Walang katumbas na salapi ang pwedeng makapalit sa karelasyon. Mabuti pa nga ang pera, pwedeng kitain at pwedeng maibalik. Pero yung naibigay mo sa karelasyon, hindi na. Hindi mo mababalik yung panahon. Hindi mo mababalik yung pagod na binuhos mo. Yan ang mga mahal na araw. Yan ang ibig sabihin ng mahal sa mahal na araw. Yung ang naibigay, ang naisuko, relasyon. Relasyon. Pero mas lalong tumaas pa ang halaga ng relasyon at pagkakaibigan ni Jesus at ng dalawang alagad na ito nang sila ay pinatawad at minahal ni Jesus. Sa totoo lang, hindi na sayang lahat. Dahil si Jesus pinatawad naman eh. Sinong nagsayang? Si Judas. Si Pedro, napatawad pa eh. Humingi pa ng tawad. Nagbalik loob. Kaya yung relasyon man nila, naibalik. At mas tumaas pa ang halaga. Ba't tumaas? Kasi pagkatapos kang niloko, ay pinatawad mo. Tinanggap mo na parang walang nangyari. Ganyan ang ibig sabihin ng mga mahal na araw. Mataas ang halaga. Kaya nga natin ito pinagdiriwang. Kasi mataas ang halaga. Pinahahalagahan natin ito. Malalim ang ating pagpapahalaga dahil ito ay tungkol kay Kristo. Tungkol kay Jesus na nagbigay ng lahat, buo, hindi nagtingi. Binuo kung ano man ang sinira
ng ibang tao. Yan ang ibig sabihin ng mahal na araw. Kaya mga kapatid, no, ito yung ating pagninilayan. Ito yung ating pinagdiriwang. Ang relasyon ay mahal dahil ito ay may katumbas na halaga. May mataas na halaga. Hindi salapi ang makatutumbas kundi pagmamahal. Ito yung sinayang ng mga traidor na alagad ni Jesus. Pero dahil sa pagmamahal ni Jesus, ibinalik ni Jesus ang pagkakaibigan at relasyon sa isang kapatawaran. Kaya mas lalo itong naging mahal. Amen? Amen. Muli, naanyayahan ko po kayo mamayang gabi na ang pagsasadula ng Via Crucis. No? Alay po ito ng ating mga kabataan ng simbahan. Panoorin po natin, no? Yung mga nasa online, sa ganap na 6:00 ng gabi, tumutok po sa ating mga social media pages ng ating parokya at ipapalabas po natin ang pagsasadula ng Via Crucis o Sinakulo. Mamaya po yan, 6:00 ng gabi. At bukas, pagkatapos ng ating banal na misa sa gabi, may kakaroon po tayo ng kumpisalang bayan. Maraming salamat po. Magsitayo ng lahat. Ang relasyon ang isa sa mahal na pwede nating may alay sa Diyos. Pero mas lalo itong nagiging mahal dahil sa kabila ng ating pagtatraidor, pagtalikod, pagkakasala sa Diyos, pinapatawad niya tayo. Diyan mas lalong nagiging mahal ang ating relasyon sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.